ikatlong bahagi ng Misteryo sa Villa Soledad. Kinabukasan, nakalipat na sa Villa Soledad sina Lola Ellie, Gabriel, Nona at ang pusang si Mio. Tuwang-tuwa si Nona sa silid aklatan dahil marami pa siyang nakitang ibang libro tungkol sa vegan. Uy, ito yung Kasalak Crisologo. Oh, sa tingin mo, malayo kaya yan sa Villa Soledad? Tanong ni Nona habang tinitignan ang mapa ng mga kalye ng vegan. Oh, ano raw ang espesyal sa kalye? Anong sabi ng librong yan? Tanong ni Gabriel na nakasampak sa sahig katabi si Mio. Marami raw bahay sa kalyeng ito, ang pagmamay-ari ng mga mangangalakal na Tsino. Nagpunta raw sila dito sa vegan para bumili ng ginto, tabako, indigo, at iba pang katutubong produktong dagdag ni Nona. Siguro may lahing Tsino si Doña Soledad, sabi ni Gabriel habang tumatayo. Halika na, Nona, aya ni Gabriel. Mamaya mo na ituloy ang pagbabasa. Di ba maghahanap tayo ng mga sekreto ng Villa Soledad? Oo nga pala, libutan natin ang bahay. Biglang sambit ni Nona, sabay sara ng librong hawak niya. Anong bahagi ng bahay ang una nating pupuntahan? Tanong ni Gabriel. Umakyat muna tayo sa ikalawang palapag, sagot ni Nona. Lumabas ang magpinsan sa silid aklatan at nagsimulang umakyat sa hagdan. Habang naglalakad, biglang tumigil si Nona. Wag na lang, Gabriel. Parang may naririnig akong iba, sabi niya. Ano ka ba? Halika na, sagot ni Gabriel habang hinihila si Nona papunta sa kabilang direksyon. Nagsimulang maghilaan ang dalawa. Natigil sila nang may biglang kumalabog. Sa loob ng ilang saglit, biglang binitawan ni Gabriel si Nona. Oo nga, napalanok si Gabriel. Parang may ibang tao. Sabay na patingin ang dalawa sa unang kwarto sa ikalawang palapag. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang silid habang nasa malayo si Nona. Nagbukas ang pinto. Napatawan ng malakas si Nona. Naroon sa loob sina Lola Ellie at Tita Jovi na nag-aayos ng kobre kama. O nandyan pala kayo, akala ko magbabasa kayo sa silid aklatan, tanong ni Lola Ellie. Gusto po sana naming libutin muna ang bahay, sagot ni Gabriel. Okay lang po ba iyon? Aba, oo naman, sabi ni Tita Jovi. Saka makita nyo si paglingon ni Tita Jovi, nakaalis na ang dalawang bata. Pinagpatuloy ng magpinsan ang paglalakad sa ikalawang palapag. Nang mapadpad sila sa isang kwarto, may narinig silang mahinang musika. Tumango-tango si Gabriel sa sayaw ng tugtog. Tahimik siyang sumanyas kay Nona. Bubuksan ko ang pinto ha? Subang-ayon si Nona at sumunod ito sa likod ng pinsan. Pumuluga sa kanila ang nagkalat na sapatos at damit. Madilim ang kwarto dahil may makakapal na kurtina ang mga bintana nito. Dahil sa dilim, hindi nila kaagad napansin na may tao pala sa loob. Oy, anong ginagawa niyo? Isang matandang lalaki ang nakatingin sa kanila ng masama. Nagkasalubong ang kilay nito at namumula sa sobrang galit. Kasi sinubukang magpaliwanag ni Gabriel habang nagtatago si Nona sa likod niya. Lumabas kayo sa kwarto ko. Humakbang palapit ang lalaki kaya kaagad lumayo sina Gabriel at Nona. Sinara kaagad ng lalaki ang pinto niya. Patunga nga ang dalawang pinsan sa nakasarang pinto. Sino kaya yun? Ayoko na, Gabriel. Balik na tayo kay Lola. Dalid na ang luha sa mga mata ni Nona. At dito nagtatapos ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Abangan ang susunod na ika-4 na bahagi nito. Subukan niyong sagutan ang mga sumusunod na katanungan. I-comment nyo lang sa ibaba kung ano pa ang hindi nyo naintindihan at ating ipaliwanag. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Try to subscribe, like, and share para always updated kayo sa mga sumusunod na ating mga kwento. Maraming salamat.